Steps to Christ by Ellen G. White, Chapter 5, Kabanata 5, Pagtatalaga. Ang pangako ng Diyos ay inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiya sa atin, ako ng inyong buong puso. Jeremias Kapitulo 29, versikulo 13. Ang buong puso ay kailangang ipakukup sa Diyos, kung dili ay hindi mangyayari sa atin ang pagbabago. Nasa pamamagitan niya ay masasauli tayo sa kanyang wangis. Sa katutubo ay mga hiwalay tayo sa Diyos. Inilalarawan ng banal na Espiritu ng ating kalagayan sa ganitong mga pangungusap. Mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ang buong ulo ay masakit at ang buong puso ay nanglulupaypay. Walang kagalingan. Huling-huli tayo ng mga pakana ni Satanas na bumihag ayon sa kanyang kalooban. Efeso Kapitulo 2, versikulo 1. Isaias Kapitulo 1, versikulo 5 at 6. Ikalawang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 26. Inanais ng Diyos na tayo'y pagalingin at tayo'y palayain. Subalit dahil sa ito'y nangangailangan ng isang ganap na pagbabago ng ating buong pagkatao, ay nararapat na lubos natin ipakupkup sa Kanya ang ating mga sarili. Ang pakikibaka sa sarili ay siyang pinakamalaki sa lahat ng pakikipaglaban. Ang pagpapakupkup ng sarili na isinusuko ang lahat sa kalooban ng Diyos ay nangangailangan ng isang pakikipagpunyagi. Ngunit dapat sumuko sa Diyos ang kaluluwa bago ito magkaroon ng kabanalan. Ang pamahalaan ng Diyos ay hindi gaya ng pinakilala ni Satanas na nasasalig sa isang bulag na pagsunod at walang katuwirang pamamahala. Ito'y tumatawag sa pag-iisip at sa budhi. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan. Isaias Kapitulo 1, versikulo 18. Ang paanyaya ng Diyos sa mga taong nilikha niya. Hindi pinipilit ng Diyos ang kalooban ng kanyang mga nilalang. Hindi niya matatanggap ang isang pagsambang hindi bukal sa puso at hindi iniisip. Ang hamak na pagpapakupkup na pilit lamang ay siyang pipigil sa lahat ng tunay na paglusog o paglusog ng pag-iisip unang likas. Gagawin niyan ang tao na isang makina. Hindi ganyang adhika ng may kapal. Ninanais niyang ang tao na siyang pinakamabuting bunga ng kanyang kapangyarihang paglalang ay makaabot sa tugatog ng pagkasulong. Iniharap niya sa atin ang taas ng pagpapala na ninanais niyang maabot natin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Inaanyayahan niya tayong ibigay natin sa kanya ang ating mga sarili upang magawa niya sa atin ang kanyang kalooban. Tayo ang pinapamimili niya kung ibig nating lumayang mula sa pagkaalipin sa kasalanan at magtamo ng maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Iwan ang lahat ng kasamaan. Sa pagbibigay natin ng ating mga sarili sa Diyos, ay kinakailangang iwan natin ang lahat ng bagay na sa atin ay maghihiwalay sa Kanya. Kaya't ang sabi ng tagapagligtas, sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkili, ay di maaaring maging alagad ko. Lucas Kapitulo 14, versikulo 33. Anumang bagay na maglalayo ng puso sa Diyos ay dapat natalikdan. Salapi, ang Diyos-Diyosan ng marami. Ang pag-ibig sa salapi, ang paghahangad na yumaman ay siyang gintong tanikala na nakatali sa kanila kay Satanas. Ang kabantugan at karangalang makasanlibutan ay sinasamba naman ng iba. Ang katamaran at pagpapabaya ang dinidiyos naman ng mga iba. Tatapwat
Ang mga talikalang ito ng pagkaalipin ay dapat patirin. Di maaaring tayo maging kalahati sa Panginoon at kalahati sa sanlibutan. Kailangan ang lubusang pagpapasakop. Kung hindi lubusang tayo sa Diyos, ay hindi niya tayo mga anak. May mga taong nagbabansag na sila'y naglilingkod sa Diyos, samantalang nagtitiwala sa kanilang sariling mga pagsisikap upang matupad ang kanyang kautusan, magkaroon ng isang matuwid na likas at magtamo ng kaligtasan. Ang kanilang puso ay hindi nakikilos ng anumang malalim na pagkadama sa pag-ibig ni Kristo. Gayon may sinisikap nilang maganap ang mga tungkulin ng buhay Kristiyano na para bagang iniuutos sa kanila ng Diyos upang kamtin nila ang langit. Ang kanyang relihiyon ay walang anumang halaga. Kung si Kristo ang tumatahan sa puso, ay mapupuno ang kaluluwa ng kanyang pag-ibig at ng katuwaan na makipag-usap sa kanya, na anupat ito'y hindi na hihiwalay sa kanya. At sa pagbubulay-bulay tungkol kay Jesus, ay malilimutan ng tao ang sarili. Pag-ibig kay Kristo ang magbubunsod sa bawat kilos. Yaong nakadarama ng umaakit na pag-ibig ng Diyos ay hindi nagtatanong kung gaano kaliit ang iiwan upang matugunan ang mga kahilingan ng Diyos. Hindi nila hinihingi ang pinakamababang pamantayan, kundi minimithi nila ang ganap na pag-ayon sa kalooban ng sa kanila'y tumubos. Taglay ang maalab na hangad ay pinasasakop nila ang lahat at ipinakikita nila ang isang pag-ibig na katumbas ng halaga ng bagay na kanilang hinahanap. Ang pagpapanggap na Kristiyano na hubad sa taimtim na pag-ibig ay bukang bibig lamang, isang tuyong kapormalan at mabigat na gawain. Sagutin ang mga tanong na ito. Ipinalalagay ba ninyo na napakalaking pagsasakripisyo ang ipagkukup ninyo kay Kristo ang lahat ng bagay? Itanong ninyo ito sa inyong sarili. Ano ang ibinigay ni Kristo dahil sa akin? Lahat ay ibinigay ng anak ng Diyos, ang buhay at pag-ibig at pagbabata sa ating ikatutubos. Maaating ba nating ikait ang ating mga puso sa Kanya? Tayong mga hindi karapat-dapat sa ganyang napakalaking pag-ibig. Sa tuwi-tuwi na ay tumatanggap tayo ng mga pagpapala ng Kanyang biyaya. At dahil dito'y hindi natin ganap na nakikilala ang lalim ng kamangmangan at kadustaang pinaghanguan na sa atin. Matitingnan baga natin siyang pinulos ng ating mga kasalanan at gayon man ay hamakin pa ang buo niyang pag-ibig at paghahandog ng kanyang sarili. Sa harap ng walang kapantayan na pagpapakababa ng Panginoon ng kalawalhatian, ay magbubulong-bulungan baga tayo sapagkat sa pamamagitan lamang ng pagkikilaban at pagpapakumbaba, maaaring makapasok tayo sa buhay. Ang katanungan ng maraming mapagmataas na puso ay ito: bakit ba kailangang magpenitensya ako at mga yupapa bago ko kamtin ang pangakong ako'y tatanggapin ng Diyos? Itinuturo ko ba sa inyo si Kristo? Siya'y walang kasalanan at higit pa sa rito'y siya ang Pangulo ng sangkalangitan. Datapwat inari siyang salarin dahil sa sangkatauhan. Siya'y ibinilang nakasama ng mga mananalansang. Dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga mananalansang. Isaias Kapitulo 53, versikulo 12. Ngunit ano ang ibinibigay natin kung ipagkakaloob natin ang lahat? Isang pusong dinumhan ng kasalanan upang dalisayin ni Krisos, upang linisin ang kanyang dugo at iligtas na kanyang walang kahambing na pag-ibig. At gayon may inaakala ng mga tao na mahirap talikdan ang lahat. Ikinahihiya kung ito'y mapakinggan, ikinahihiya kung ito'y isulat. Ang ating ikabubuti. Hindi hinihingi ng Diyos na ating iwaksi ang anumang bagay na ikabubuti natin kung ating tangkilikin. Sa lahat ng kanyang ginagawa,
ay inaalala niya ang ikabubuti ng kanyang mga anak. Makilala nawa ng lahat na hindi pa tumatanggap kay Kristo na mayroon siyang iniaalay sa kanila na lalong mabuti kaysa sinisikap nilang matamo para sa kanilang mga sarili. Napakalaking kasiraan at kapahamakan ang ginagawa ng tao sa kanyang sariling kaluluwa. Kung ang kanyang iniisip at ginagawa ay kalaban ng kalooban ng Diyos, walang tunay na katuwaang matatagpuan sa landas na ipinagbabawal niya na nakakaalam kung ano ang pinakamabuti at nagpapanukala ng ikabubuti ng kanyang mga kinapal. Ang landas ng pagsalansa ay siyang landas ng kahirapan at pagkapahamak. Kamalian ng akalaing nalulugod ang Diyos na makitang naghihirap ang kanyang mga anak. Ang buong sangkalangitan ay nagnanais na lumigaya ang tao. Hindi ipinipinit ng ating Amang nasa langit ang mga daan ng katuwaan sa alinmang nilalang niya. Ang hihingi sa atin ng Diyos ay talikdan natin yaong mga gawang pagmamalabis na magdudurot sa atin ng hirap at pagkabigo at magpipinit ng pinto ng kaligayahan at ng kalangitan. Tinatanggap ng manunubos ng sanlibutan ang mga tao anuman ang kanilang kalagayan, dala ang lahat nilang kakulangan, kapintasan at kahinaan, at hindi lamang linilinis niya sila sa kanilang kasalanan at nagbibigay ng katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, kundi bibigyan din naman nila ng kasiyahan ang nasasabik na puso niyaong mga laang magpasan ng kanyang pamatok at magdala ng kanyang pasanin. Ang kanyang layunin ay magbigay ng kapayapaan at kapahingahan, at sa lahat ng lumalapit sa kanya at humihingi ng tinapay ng buhay, at hinihingi niyang ganapin natin yaong lamang mga tungkuling aakay sa ating mga hakbang sa mataas na dako ng kaligayahan na hindi maaabot kailanman ng masuwayin. Ang tunay at maligayang kabuhayan ng kaluluwa ay ang mabuo si Kristo sa kalooban na siyang pag-asa ng kaluwalhatian. Paano ang pagsuko? Marami ang nagtatanong, paano ko isusuko sa Diyos ang aking sarili? Ibig ninyong ibigay sa Kanya ang inyong sarili, datapwat mahina ang inyong kalooban. Naaalipin kayo ng pag-aalinlangan at pigil-pigil ng pinagkamihasnan ng inyong likong kabuhayan. Ang inyong mga pangako at kapasyahan ay tulad sa mga lubid na buhangin. Hindi ninyo mapigil ang inyong mga pag-iisip, ang mga udyok na inyong kalooban at ang inyong mga pagnanasa. Pagka naalala ninyo ang nasira ninyong mga pangako at napabayaang mga panata, ay humihina ang inyong pagtitiwala sa inyong sariling katapatan at ipinalagay ninyo na kayo'y hindi natatanggap ng Diyos. Dapat huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang kinakailangan ninyong malaman ay ang tunay na lakas ng loob. Iyan ang kapangyarihang nakahari sa katutubo ng tao. Ang kapangyarihan ng pagpapasya, unang pamimili. Lahat ay nasasalig sa matuwid na pagkilos ng kalooban. Ang kapangyarihan ng pamimili ay ibinigay ng Diyos sa mga tao. Ito ay kanila upang gamitin. Hindi ninyo mababago ang inyong puso at sa ganang inyo lamang ay hindi ninyo maibibigay sa Diyos ang pag-ibig ng pusong iyan. Datapwat, mapipili ninyo ang maglingkod sa Kanya. Maibibigay ninyo sa Kanya ang inyong kalooban, at kung magkagayoy, gagawa siya sa inyo upang kayo'y magkusang gumawa ng ayon sa Kanyang mabuting kalooban. Sa ganyay, ang buong inyong pagkatao ay sasailalim ng kapamahalaan ng Espiritu ni Kristo. Siya ang magiging hantungan ng inyong pag-ibig at ang inyong mga pag-iisip ay magiging kasang-ayon niya. Hindi sapat ang magnasa. Ang mga pagnanasang bumuti at maging banal ay matuwid. Datapwat, pagka huminto na kayo rito, ay wala kayong mapapalang anumang. Marami ang mawawaglit, samantalang sila'y umaasa
at nagnanasang maging mga Kristiyano. Hindi sila dumarating doon sa dako na isuko nila sa Diyos ang kanilang kalooban. Hindi nila pinipiling maging mga Kristiyano. Sa pamamagitan ng matuwid na paggamit sa kalooban, ay lubos na mababago ang inyong kabuhayan. Sa pagpapasakop ng inyong kalooban kay Kristo, ay iniaanib ninyo ang inyong sarili sa kapangyarihan na mataas sa lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Magkakaroon kayo ng lakas na buhat sa itaas na sa inyo'y hahawak upang kayo'y matatag, at sa pamamagitan ng palaging pagpapasakop ng inyong sarili sa Diyos ay makapamumuhay kayo ng bagong kabuhayan. Sa makatuwid ay ang kabuhayan ng pananampalataya.